Ang focus po natin, ang sentro po ng ating pag-uusapan ay dito po sa ating lalawigan. Pero ito po ay yung sinasabi po nating isumbong sa Pangulo website. Napakagaling. Maganda yung website na yan at makikita po natin if we know where to look and if we know what to look for and if we know how to look at if we know yung mga tools na pwede po nating gamitin, very versatile po ito. Ang mga gagamitin po natin ngayon dito sa ating podcast, dito sa ating live at ipapakita po natin mga kaboses ay number 1, yung website na isumbong mo sa ating Pangulo, website ng DPWH, and of course, another app. Yung another app na gagamitin po natin at ipapakita ko po sa inyo kung paano po gamitin ito upang sa ganun ay makita po natin. Bakit ko po sinasabi po sa inyo ito? Upang sa ganun ay malaman po natin yung mga gusto pong mag-imbestiga sa mga proyektong ito. Bibigyan ko po kayo ng tip nang sa ganun kahit nandyan lang po kayo sa harapan ng computer po ninyo, makikita po ninyo kung nasaan ang mga proyektong ito. Bakit po? Kasi ang inyong lingkod ay nagplano ng bumili ng drone. Meron po tayong drone. Mavic Pro ang ating drone. Kaso nga lang, hindi na po natin mapalipad dahil luma na yung app ng DJI. In fact, wala na pong app na bago ngayon sa DJI Pro. Ang meron po sila ay Mavic 3 at Mavic 4. Mavic 2 ata, meron pa rin. Pero yung Mavic Pro, yung original na Mavic Pro, wala na po. Kaya halos hindi na po natin mapalipad. Kaya hindi na po natin ginamit. Ngayon, gagamitin po sana natin yan upang sa ganun ay pupuntahan natin yung mga proyekto na makikita po natin dito sa website ng ating Pangulo at mga proyekto na kumpleto na daw ayon sa DPWH. Pero ipapakita ko po sa inyo kung ano ang mga tools na pwede po ninyong gamitin upang sa ganun ay kahit nandyan lang po kayo sa bahay, nandyan lang po kayo sa harap ng computer, ay po pwede po ninyong tignan. Ewan ko lang kung po pwedeng tignan din po ito sa cellphone. Hindi pa po natin na-try. Pero na-try na po natin ito sa ating computer. Desktop po ang ating gamit, hindi po laptop. Meron din po tayong laptop pero mabagal po tayong mag-navigate sa laptop. Kaya desktop po ang ating ginagamit. Good morning kay Mr. Wilson T. Yan. Magandang umaga po sa inyo at nandyan po kayo. And good morning kinimanang Presi Nisperos. I'll just hope na makakapulot po kayo ito. Makakapulot po kayo dito ng aral. Makakapulot po kayo dito kung paano po natin tignan itong mga proyekto ng ating Pangulo o ang proyekto ng DPWH, proyekto ng gobyerno. Okay? Ito ngayon, tignan natin ha. Nang sa ganon ay makita po ninyo. Yan. Una, etong ipapakita ko po sa inyo ang screen ng aking computer. Yan po ang website ng DPWH. Pag titignan po natin dito sa kabila, yan din po ang website ng ating Pangulo. Dito makikita po natin ang iba't ibang mga project sa buong bansa. Kahit sa kasulok-sulukan ng ating bansa, makikita po ninyo dito, mga kaboses. Paano natin gagamitin ito ngayon? At ano ang gagamitin natin upang sa ganun ay makita natin itong mga proyekto na pag-uusapan natin dito po sa ating lalawigan.
Yan po. Ngayon, ang isa pa pong gagamitin nating tools, mga kaboses, ay ito po. Dali. Tanggalin ko muna itong website na yan. Pagkatapos, ipapakita ko po ang isang screen dito. Yan. Ito po ang isa pang gagamitin natin na tool. Google Earth po ito. Kailangan po ninyong i-download ito sa inyong computer nang sa ganon ay makita po natin. Ayan po ang ating gagamitin na website. Na tools. Paano po natin gagamitin ito? Itong Google Earth, mga kaboses. Ganito na lang ang gawin natin, ano po? Nang sa ganon ay parang mas maganda ata. Teka, ibalik natin yan para nang sa ganon ay makita. Tignan ko lang kung makikita po natin ang ating buong screen. Dito po sa entire screen nga ang subukan natin. Entire screen. Yan. Yan. Balik tayo ulit ayan, pwede. Entire screen. Ito yung sinasabi po natin kanina na website, na isang tool na gagamitin natin. So yung mga kontraktor, Apo Tony Hocar, good morning po sa inyo, sir. Ipakita ko po sa inyo kung paano po natin tignan kung yung mga sinasabi po ninyong project ay kumpleto na o hindi pa. Punta po tayo dito sa DPWH. Puntahan po natin ang Region 1. Yan. Region 1. So pag tinignan po natin ang Region 1, may pop-up. Ito po yung pop-up, mga kaboses. Makikita po natin. Teka, i-close ko to. Parang meron akong pop-up kanina . Meron na. Yan. Ito po. Hindi. Asa na yun? Hindi, iba. Puntaan natin ang Region 1. Yan. Nang sa ganon ay makita po natin. Dito po kasi, makikita natin ang mga projects. Pero mukhang mabagal. Normal. Sa website ng gobyerno, mga kaboses. Ito, kahit na 3 oras po tayo mag-uusap dito, pwede. Ito na, yan na. Lumabas na po. Region 1, Implementing Office, All Status, Year, makikita po natin dito kung anong year po yung mga pwede nating tignan. Mula 2016 hanggang sa 2025. Makikita po natin lahat-lahat yan. Yan. Ngayon, punta po tayo dito sa 2025. Region 1, tignan natin, unahin muna natin dito sa First District. Tignan nga natin kung merong mga tapos na mga proyekto. Eto na ang sinasabi po natin. Kita na po natin dito. Good morning, Apo Tony Hocar. Kumusta kayo, Apo? Dito Kadaklan. Eto, makikita natin mukhang Pangasinan pala to. Saglit, palitan natin. First District, La Union. Yan. Preventive Maintenance, Primary Road. Tapos na po ito, March 25. Yan. Makikita po natin dito, ano po. Pero, ang hanapin po natin ay ang proyekto ni St. Gerard. Tignan nga natin kung may papakita ito sa St. Gerard. Kinapi-paste ko na lang po ito, St. Gerard. Yan. Tignan natin kung meron. Mukhang wala sa 2025. 2024, tignan nga natin kung meron. Mukhang wala din, mukhang wala din. 2023, ayun, may lumabas. 2023,
San Fernando City, Kamansi. Ang sabi ay Construction Rehabilitation Gerard. Mukhang isa lang yung programa project ni Gerard St. Gerard Construction dito sa San Fernando, worth 39,198,043 centavos. Construction, rehabilitation of water supply, septage and sewerage, rainwater collector, water supply system, construction of Kamansi, solar water system, City of San Fernando. Saan ba ito makikita? Siguro alam ito ni Apo Tony Hocar kung nasaan po itong project na to. Kasi malapit po kayo dyan, itong project na to. So dito po natin makikita mga kaboses. Pero ngayon, papakita ko po sa inyo, balik po tayo dito sa website ng ating Pangulo. Punta po tayo ngayon dito sa Region 1. Puntahan po natin ang La Union. And then, search po natin. Ayan, ang mga projects. I-search din po natin ang St. Gerard kung meron po dito sa ating lalawigan. Ayan, meron po. Ito, sinabi ko na, pinakita ko po sa inyo ito kahapon. Ang puntahan po natin ngayon ay etong Bukaw. Yan. Pag clinic po ninyong project na yon, makikita po natin dito, ito mga kaboses, sama-sama po tayong mag-report ng mga kababalagan sa ating Pangulo dahil po pwede po nating i-report ito. Puntahan po natin. Ito po yung sinasabi po nilang coordinates. Ito yung coordinates kung saan mahanap at makikita ang naturang proyekto. Yan. So, after we have copied etong coordinate na to mga kaboses, balik po tayo ngayon dito sa Google Earth. Pagbalik po natin sa Google Earth, meron pong search, ipwesto ko lang, yan. Meron po silang search button dito. I-paste po natin dito. I-paste po natin dito and then we will search. Yan. Isusum ngayon ni Google Earth. Satellite image po ang tinitignan po natin mga kaboses ha. Iyan po ang location ng project. Ito po yung location. Yan. So, nasaan po yung project na yan? Pwede po nating i-zoom yan kung nasaan yung project na yan. Kung ito po yung project na zoom natin, pwede po natin ikutin ito. Pwede po nating ikutin ang ayan. I-scroll down, up lang po ninyo yung project. So ayan po yung project. Ito po yung location. Ngayon, tanungin po ninyo, updated ba yan? Yung image na yan. Makikita po ninyo dito sa dakong ibaba ng Google Earth. Imagery date, February 3, 2025. So, ibig sabihin yan, bago po ito. Bago po ito. Ngayon, balikan natin yung date of completion ng project na to. Ang sinasabi po natin yung Bukaw, balikan natin, date of completion, Bukaw, April 15, 2024 pa po. Ibig palang sabihin yan, existing na itong project na to na makikita sa Google Earth, sa satellite image. Pero makikita po ninyo, mula dito sa coordinate na nandyan sa website ng ating Pangulo, dito po magsisimula. Dito po magsisimula yung project. Ngayon, ang tanong, bakit putol? Kita ninyo? I-zoom pa natin. Bakit putol? Ito yung project. Bakit putol mula doon sa coordinate? As indicated in the website ng ating Pangulo, bakit po putol? Yan. Bakit po putol yan? Siguro, dito sa kabila. Maaring ayan po ang sinasabi po ninyo. Ayan sa kabila. Pwede po nating paikutin ito.
Tignan natin kung ayan po yung project. Yan. So pinaikot po natin So nandito po yung sinasabi ng project. Yan. So eto nga siguro yung sinasabi po nilang project. Yan. Mula dito hanggang dito. Ito, sa kabila ito eh. Ito yung dugtong ng pin na project. Yan o. Yan. Ito. Sinasabi natin. Ito naman yung sa kabilang pampang ng Baruro River. Okay, sa kabilang pampang po yan. Pag titignan po ninyo, sa kabilang pampang po yan, ayan, hanggang dito, mula dito, yan, hanggang doon. Pero pag zoom out natin konti, yan, zoom out natin, so may project na nandito at saka nandito. Yan po ang sinasabi po natin. Ang sa Bukaw. Yan po ang Bukaw project. So makikita natin dito sa Google Earth, mga kaboses, mula dito, yan, hanggang dito, at mula doon sa pin ng Google Earth hanggang dito. Ito po yung dulo ng tapos na project. Pero yung pinakita ko nga po sa inyo kanina, ikutin natin ulit, nang sa ganun ay makita po natin bakit po mukhang zoom in, bakit po mukhang mula sa pin as indicated in the website, the coordinates of the project, mula dyan hanggang dito, putol. Ibig bang sabihin nito ay kulang yung project? Remember na yung project ni St. Gerard ay nagkakahalaga ng 154,399,996 pesos and 76 centavos completed April 15, 2024. Yan po ang completion. Pero yung pinapakita ko po sa inyo na mapa sa Google Earth, this is updated February 3 of 2025. So kung completed na pala yan nung 2024, bakit hindi po natin nakikita sa latest na Google Earth satellite map ng Bukaw project? Yan ang napakalaking katanungan. Nasaan ang project na yan? Sino ang implementing agency ng project na to? Ang sabi po nila, if it is more than 150 million project, DPWH. Ngayon, ang tanong po namin, Mr. DPWH Regional Office Number 1, nasaan ang project na to? Kompleto ba itong project na ito? Okay. Pangalawa, puntahan po natin ulit ang website ng ating Pangulo. Dito po sa Nagsabaran, the same amount. Ang difference lang po ay 11 pesos. Wala pang 11 pesos ang diferensya. Ano? Ito ang amount sa Bukaw at ito naman ang amount sa Nagsabaran. 154,399,985 pesos and 85 centavos. A difference of about 10 pesos and 90 centavos, something like that. Okay? So ayan. So ngayon, tignan natin ang Nagsabaran. Kukunin natin ngayon ang coordinate ng naturang project. At babalik po tayo sa Google Earth. Ilagay natin dito sa search button. Hanapin natin ngayon ang naturang project. At ayan po ay makikita na po natin. Hindi. Ayan. Hindi. Parang mali ata yung nakopya natin. Ano? Balikan natin. Ito kasi yung kaninang pinakita ko po sa inyo. Ito yung Nagsabaran. Puntahan natin si Bukaw. Parang ito ata yung hinahanap natin eh.
Si Bukaw nga. Nagsabaran yung kanina. Balikan natin dito. Kung ano ang ipapakita sa atin na location. So yung sinasabi ko pala sa inyo, mga kaboses, na mukhang karugtong ng proyekto kanina ay parang magkaiba. Napakalayo po. Yung isa ay nandito, banda. Dito banda. Somewhere here. Pagkatapos, yung isa ay nandito. Magkatabi po. Magkatabi po yan. Magkapareho ang kanilang amount. Puntahan natin. I-zoom in natin. So, ito yung project. Kita naman. Yan ang project. Pagkatapos, ito yung putol kanina. Yan ang project. Mukhang mahaba yung project hanggang doon. Hanggang dito. Kitang-kita ang project. Pwede nating i-zoom in ulit. Pwede nga tayong pumunta sa street level Street level, puntahan natin mga kaboses upang sa ganoon ay makita natin, zoom in, zoom in, zoom in, hanggang sa makita na po natin yung kalsada. Ito na po yan, ang kalsada mga kaboses. I-zoom in natin, ayan, pagkatapos, ito na po yung project. Yan. Yan po yung project na sinasabi po natin mga kaboses. Zoom out ulit para makita natin. So, ayan po yung project. Mula dito hanggang doon sa kabila. Ayan po. At nandito po yung Bukaw project. Ito yung mas malaking project pala. So, malamang dito hanggang doon. Yan. So, makikita po natin. Putol. Itong si Bukaw project. So anong ibig sabihin yan? Do you think, mga kaboses, itong dalawang project po na pinakita ko po sa inyo, yung isa ay nandito, asan na yun? Itong project na to. Ito. Yan. Yung isa nagsabaran mula dito. Ito po yung simula. Hanggang doon, pero yung isa ay ito hanggang doon sa kabila. 154 million each. Bakit yung isa ay maigsi at bakit yung isa ay mahaba? Magkapareho lang po. At mukhang ito ay pareho lang naman ang terrain at pareho lang naman yung pagkagawa ng project. Something is wrong. Mapapamura ka talaga dito. At isa pa, kung tama po ang website ng ating Pangulo, hanapin natin ngayon itong poblasyon. Poblasyon, project. Nandito po ang coordinate. Ito po yung sinasubmit. Hindi po ba, Apo Tony Hocar, ganito po yung mga sinasubmit na project dyan sa DPWH, nandyan yung mga coordinates ng mga projects para madaling makita. Ano po? Balikan natin. Kung tama po ito, Yan. Pinapakita po ni Google Earth. Yan po yung coordinate. Nasaan yung project ngayon dyan? Nasaan yung project na 154 million dyan po sa poblasyon? Hindi po ba ito kaya ay multong project? Nasaan ang project? Paikutin natin. Nang sa ganon ay malaman po ninyo. Yan. Paikutin natin mga kaboses. Asan ang project na yan? Worth 154 million as indicated on the coordinates na nandyan sa ating sa website ng ating Pangulong BBM. Nasaan ang project na yan? Ang sinabi po dito sa website ng ating Pangulo, completed na po yan. April 15, 2024. Nasaan ang
project na yan. Dito po sa coordinate na submitted sa website ng ating Pangulo. Di ba? Kung totoo ito, at alam ko po na totoo ito, latest po ang image na tinitignan po natin sa Google Earth, February 3, 2025, yung proyekto tapos noong April 15, 2024, dapat nandyan na yan. Kita na po yan dyan. Pero bakit ngayon wala tayong makita sa project? Apo taga San Gabriel, Apo Mayor dita San Gabriel, adda kadi daytoy apo nga proyekto. Ha? Adda kadi apo daytoy nga proyekto dita Ilio. Yan ang tanong. Meron ba? Jesus Mariosep. Yan ha. Tatlo na po yung pinakita nating project. Questionable na po ang mga ito sa aking pananaw. Sa aking pananaw. Tignan po natin, we will try to get in touch with DPWH, both District Engineer's Office and the Regional Office, paano po nila ipapaliwanag ito. But I'm very sure, dahil nga po tayo ay isang maliit na vlogger lamang po, siguro i-ignore po nila. Isa pa, tignan po natin. Ito naman, Batu Creek Slope Protection City, San Fernando, La Union. Kunin natin ang coordinate. Yan. Balikan po natin ang Google Earth. Hanapin natin yung coordinate as indicated. Ito po ngayon ang makikita natin. Ito po ay dyan sa bypass road. Pag i-zoom po natin ito po ay isang tulay. Ito po ay isang tulay, mga kaboses. Yan. Tignan po ninyo. Ang binabanggit, ayan po ang coordinate. Tignan natin puntahan natin sa street level. Yan, street level na po yan. Yung paakyat na po doon sa San Juan. Ito po ang project na sinasabi. If it is slope protection, ito po ba? Ito, slope protection na yan? Yan ba yung project na yan? Or is it the tulay? Etong tulay. Meron bang slope protection dyan sa tulay? Hindi po ba ay pag slope protection lang, hindi po kasama yung tulay? Bakit po nandyan? So, eto po pala, kung slope protection, malamang ito. Ito at yan. Flood prone ba itong lugar na to? Bundok ito Bundok ito, mga kaboses. Hindi po flood area yan. Bakit this is considered as a flood protection project nandyan sa DPWH worth 98 million. Sabihin na lang natin, kasi 98.99 Sabihin na lang natin, 99 million. Kasama ba yung tulay doon? O yung slope protection lang? Subukan nating tahakin yung daan nang sa ganun ay makita po natin. Yan po ang sinasabi po nating daan. Yan. Pagkabilang panig, slope protection. Kung itong slope protection lang na ito, does this correspond to the amount which is indicated as 99 million pesos? Kaya, kayo po ang humusga, mga kaboses. Sa opinion po ninyo, yun bang project na ipinakita ni Google Earth as indicated on the coordinates dyan po sa website ng ating Pangulo, ayan po ba ay tama? Yan na. Yun. Marami pa po tayong natuklasan. Marami pa po tayong pagbibigyan ng pansin upang sa ganun ay talagang mapapakunot noo ka
dito sa ating mga ibubulgar po sa inyo. Ang isa pa po sa ating tinignan na project ay ang project ni Universal de Leon. Tignan natin sa Universal de Leon. Nang sa ganun ay talagang mapapakunot no kayo. Ito. Construction of flood control structure along Bawang River Basin, Package 4, Bawang River Basin, Package 5, Bawang River Basin, Package 6, and then Bawang River Basin, sa Tabaw ito. Yan. Sa Tabaw yan. Pero unahin muna natin ito. Nang sa ganun ay makita po natin kung nandyan po talaga itong mga projects na to. Ibase po natin sa Google Earth. Kailan po natapos ito? Yan natapos po ito noong March 16, 2025. Ngayong taon lang. Ngayong taon lang, mga kaboses. Tignan natin kung nandyan po itong project na to. Balikan po natin ang Google Earth. Tignan natin. Galing ng satellite view, no? Nasaan ang project? Nasaan ang project as indicated sa coordinates na nandyan sa website ng ating Pangulo? Don't tell me na mukhang mahina ang gumawa ng website ng ating Pangulo at mukhang hindi magandang pagkagawa. Pero makikita po natin, i-zoom in natin, nasaan ang proyekto. Yan. Remember remember. Ito po ay Package 4, Package 5, Package 6. Tatlo. Magkakapareho po ang amount. 94,560,128. Yung isa, 561,136. 562. 2,000 lang yung pagitan ng mga proyekto. So ito po yung sinasabi po nating isang project. Ito po yung Package 4. Yan. Nasaan ang project? Kung natapos po ito ng 2025, as indicated sa website ng ating Pangulo, March 16. Pero yung tinitignan nating mapa is March 3 pala ito. March 3 pala ito. So, ibig palang sabihin, dapat meron ng project structure na dapat makikita po natin dito. Pero bakit wala? Bakit po wala? DPWH District Engineer's Office. Bakit po wala? Tatlo po itong project na nagkakahalaga ng TIG 94,560,000 pesos. Diyan po sa Package 4, 5, and 6. Diyan po naman sa Nagilian River. Diyan sa Bawang River Basin. Tignan po natin ito. Kung nasaan. Ito. Sana naman ay may makita po sana tayong project. Sana po. Sana. Yan. Search. Magkatabi, parang meron din. Asan ang project dyan? Mukhang ito, no? Mukhang yan. Yan. Tingnan natin kung merong slope protection. Mahaba rin. Yan. Mula dito hanggang doon. Pero putol. Yan. Don't tell me na isang buwan natapos po ninyo. Mukhang itong katuloy, kadugtong. Pero I doubt kung yan po. Tingnan natin kung nasaan. I-zoom out ulit natin. So, yun po yung project. Location ng project. Ito. Tingnan natin Tandaan po ninyo. Itong meron tayong marker doon. River Rock Garden.
Balikan natin yung package 6. Nasaan itong package 6 na to? Ito, mag-aral na po tayo, mga kaboses. Mukhang mali yata yung nakuha natin. Yung coordinate is this one. Copy. Paste. Nakang yun. Tama. Yun yung 6 pala yung nakuha natin. Project 6. Ito. Sa package 5. Nang shoki talaga. Mapapamura ka talaga eh. Yan, iba. Magkaiba nga. Ayan, inilipat na ni Google Earth. Yan, yung isa. Sa package 5 ito. Puntahan natin ngayon ang package 6. I mean package 4. I'm sorry. Package 4. Yan. Package 4, Google Earth. Tingnan natin. Ayun. Pare-parehong amount. Ang sabi is, ang sabi po dito ay sa website ng ating Pangulo, package 4, 5, and 6, pare-parehong amount, 94,560,000, finished March 16, 2025. Pero pag titignan po natin dito sa Google Earth, wala po tayong makitang project dyan po sa sinasabi po nilang proyekto. Apple DPWH Regional Office Number 1. Hindi ba kayo mapapaputang ina dito sa proyektong mga ganito kung meron mang proyekto? Sabi ni Apo Tony Ocar, the same program of works and amount in different locations, katakataka naman. Talagang nakapagtataka po ito. Kaya nga po, ito po yung sinasabi po natin sa ating title ng ating broadcast, ng ating podcast ngayon. Talagang Jesus Mariosep, mapapamura ka talaga mga kaboses. Mapapamura ka talaga dito sa mga projects na ganito. Updated, ang tinanong po natin, tinanong po natin ng AI, tinanong din po natin ang Google, how updated is the Google Earth map in the Philippines? Sabi, it is up to date and from time to time it is updated every 3 months. Pero yung pinapakita ko po sa inyo, this is updated March 3 of 2025, but the project that we are talking about is finished March 16. So ibig palang sabihin 13 days lang yung pagitan, itong image na to, pero wala tayong nakikitang proyekto. Anak talaga ng Shokoy. Ito po ba ay talagang may project o wala? The DPWH Regional Office Number 1 and the District Engineer's Office Number 2 has a lot of things to explain. Hindi lang po sa ating Pangulo at sa sekretaryo ng DPWH, kundi sa taong bayan ang kailangan po paliwanag dito. Mabuti na lang, hindi ako bumili ng drone. Para hanapin po natin ng mga projects na yan. Updated pala ang Google Earth. Hindi po ba kayo mapapamura dito, mga kaboses? Alam po natin, si Apo Tony Ocar, contractor din po kayo. Nagko-kontrata rin po kayo. Pero what is the possibility or the probability na parehong project, parehong amount ng project, magkaiba ang lugar, pero pareho ang presyo. So ibig palang sabihin yan, yung program of works, yung mga materyales, yung number of days na kinumpuni or ginawa, yung project na yan, pareho. Aggregates, simento, bakal kung may bakal man,
number of heavy equipment used, pareho. Para maging pareho po yung amount. So ngayon, anong pong masasabi po ninyo? Kaya nga po yung title po ng ating podcast is Mariosep, mapapamura ka talaga sa mga projects. Good morning, or good morning or good afternoon, kini Manong Gabi Flores, diyan po naman sa Canada. Good afternoon na niya, Manong Gabi. Or is it good evening na? Early evening. No? Mr. Alex Estepa, good morning. At nakatutok po kayo sa ating podcast ngayong umaga. Marahil kayo po nagtataka dahil napaaga po yung broadcast natin. Gusto po kasi natin magkaroon po tayo ng mas mahabang usapan upang sa ganon ay makita po ninyo etong mga proyektong ito sa pamamagitan po ng visual aids. So ayan, marami pa po tayong matutuklasan dito sa bagay na to, sa mga projects na to. Calling the attention daw, sabi ni Apo Tony Hocar ng Commission on Audit. Calling the attention of the Commission on Audit. Ngayon, ito po ang ating pag-uusapan ngayon upang sa ganun ay tuluyan po nating malaman kung ano nga po ba talaga ang gustong mangyari ng ating Pangulo upang sa ganun ay malaman po nila ang buong katotohanan. I am very sure na maraming makakalaban ng Pangulo dito, kasama po ang mga congressman. I'll just hope na hindi po siya ma-impeach dito at gawan ng moro-morong kwento. But Mr. President, rest assured na ang taong bayan nasa likod mo po kung sakaling may gagawing masama sa inyo ng inyong mga kaaway sa politika. Alam po namin na kayo po ay gumagawa ng paraan upang sa ganun, ang pangalan po ninyo ay or kayo po ay makapag-iiwan ng magandang legacy. Ngayon, isa pa po sa pag-uusapan natin, in connection with the topic that we are talking about, hindi po ba lahat ng mga kandidato, lahat, hindi lang po yung nanalo, kundi pati ang mga talo. Hindi po ba ang lahat ng mga kandidato ay magso-submit ng kanilang statement of expenditures, campaign expenditures, dyan sa COMELEC? Lahat, di ba? Lahat ng mga donations or contributions sa campaign fund po ninyo ay dapat na isusubmite sa Commission on Election. Tingnan natin ngayon kung gaano po ka transparent ang COMELEC. Punta po tayo sa kanilang website nang sa ganun ay malaman po natin comelec.gov.ph. Ayan. Ito po ang website ngayon ng COMELEC. Nang sa ganun ay tuluyan po nating makita at makilala etong mga gumagawa ng kababalaghan, kabalbalan, katarantaduhan at kawalang hiyaan sa ating pamahalaan. Mr. Commission on Election, I am here at your website. Saan po natin makikita ngayon ang Statement of Expenditures or SOSE ng ating mga nagkandidato. Yan, Statement of Contribution and Expenditures. SOSE. Yan. Meron ba? Mga senador ay nandito. Tignan po natin kung political party, yan, may political parties, may party list. Nandyan ang kanilang mga statement of contributions. June 10, ano to?
Tingnan nga natin. May abono pa. Nakalagay ba? Ayun. Nakalagay nga. Ang ating pong tatanungin, nandito ba lahat ng mga sose? Hanggang sa pinakamababa na komandidato sa nakaraang eleksyon, mukhang ito lang po, senators, political party at party list lang ang nandiyan. Bakit po wala ang mga kongresista, Mr. Commission on Election? Pero tingnan muna natin, balikan po natin ang website ng Commission on Election. Maraming hindi nag-submit Oh? So ibig palang sabihin yan, ang mga ito ay hindi na po siguro sila makakatakbo sa susunod na araw. Susunod na eleksyon. Ayan, makikita po natin. Saan ba? Mukhang wala balikan natin. SOSE, Contribution and Expenditures, Candidates and Political Parties. Yan lang Wala ba yung mga local? Hanggang sa mayor, hanggang sa konsihal? Wala po ba? Mukhang wala Kasi, bakit po natin titignan dito mga kaboses? Dito po kasi natin makikita ngayon yung mga contributors ng mga kandidato at lalong-lalo na po yung mga nanalo. Yan. Ito yung mga ito yung mga bago Tingnan nga natin yung kay Tulufong. Erwin Tulufong. Mantakin po ninyo. 120 million pala yung iisang pahina lang ang nag-contribute sa kanya. Anak ng Shokoy. Naniniwala po kayo dito, mga kaboses? Tingnan nga natin kung sino may pinakamalaking contribution. Walang nakalagay Wala Dapat meron pong list of contributors. Pero wala Paano natin ngayon makikita kung itong mga kontraktor ay nag-contribute sa mga politicians. Yan ang ating tanong. Kasi nakikita na po natin dito talaga na ang mga karamihan sa mga proyekto at ipinakita na po natin sa pamamagitan po ng Google Earth na may mga proyekto hindi po natin makikita using satellite image sa sinabi po nilang location ng project. Universal de Leon. Ito pa. 4 na tig 72 million ang location po nila ay dito po sa Aringay River Basin, Tubao, La Union. Package 4, Package 5, Package 6, Package 3. 4 na tig 72 million 300,000. Magkakapareho ang amount, iba't iba ang location, iisa ang completion date. Iisa ang completion date. How possible or plausible itong 4 na proyektong ito, magkakapareho ang amount, iba't iba ang location, pare-parehong araw natapos.
Apo DPWH, Apo Commission on Audit. Ano pa? Ano ba talaga, kuya? Hindi po ba kayo nahihiya na ganito po ang kinahinatnan ng project kung tama po ang Google Earth? Wala tayong makitang project eh. Updated po ito March 1, 2025. Pero wala po tayong makitang project. Nada. Nunca. Awan nga pulos. Nasaan? Nasaan? Ito ba? Is this slope protection? Yan. Ito, mga project na to. Tubong Lugaw. Kung ito nga po ang project na yan, na ang amount po ay 94 million. 94.5 million pesos. Balikan po natin. Ito po ba ay may halagang 94.5 million? Magkabila. Ito, yun. So yun yung project. 94 million, 94.5 million pesos. Saan po kinuha yung mga aggregates? Malamang dyan din. Nagwaldas ba tayo ng pera dito? Nagwaldas ba ang pamahalaan ng pera dito sa mga project na to? Mga kaboses? Yung isa. Tingnan natin ulit. Balikan natin. Ito. Package 5. Hanapin natin. Baka sakaling mahanapan natin. Siya yun eh. Package 6. Hanapin natin mga kaboses. Yun. Ito yung project. Kikita naman po natin. Makikita po natin. Saglit lang At ituloy natin yung live sa sa TikTok. Yan. Tuloy. So ito po yung project. Tignan natin kung ilang kilometro. 95 million ba naman? 94.5 million ba naman yung project na yan? Anak ng Shokoy. Sabihin na lang natin na ayan po, yan yung pong project. Kita po natin sa sa Google Earth. Ayan. Mahaba-haba rin ito. Ang project na to. Yan. Yan yung mga project. Ang punto po natin dito mga kaboses, may mga project na hindi po natin mahanap. Katulad po, yung pinakita ko po sa inyo kanina sa San Gabriel, na wala po yung project, hindi po natin makita yung project based on the coordinates submitted, na 154 million pesos ang amount, tapos na nung Abril ng 2024.
pero nasaan yung project? So lahat ng mga ito, mga kaboses, dito tayo mapapamura talaga na kung saan ang mga projects or ibang projects ay nawawala kung tama yung data na makukuha natin sa updated Google Earth Maps. Satellite image po ito, mga kaboses. Ang ginagamit po natin, Google Earth. Satellite images po yan. Kung yan po ay updated, as late as March 3 of 2025, yung mga projects po na yan na binabanggit po natin, ay nandyan na po sana. Makikita po natin up to the ground level. Pero ngayon, nasaan ang mga projects na yan? Yung iba, hindi po natin makita base sa Google Earth at sa satellite image, nasaan? Yung iba naman, nakikita natin, subalit parang maiksi po ata ang project at nasaan ang projects na mga yan. Yan bang amount na yan ay tama? Yan ba ay karapat-dapat doon po sa nagawang proyekto na nakumpleto na at malamang tinanggap na ng DPWH at na-turn over na po yan? Kung ayan po ay sa inyong palagay ay tama ang amount, pero ako'y naniniwala dun sa sinabi po ni Baguio Mayor Benji Magalong na 40% na lang ang napunta sa mga projects dahil nga po sa suhulan. Dahil nga po sa suhulan. Kaya nga po napipilitan po yung mga subcontractor na natural kung hanggang saan lang po ang kaya ng natirang budget from the original budget, ayan lang po ang kanilang pinagkakasya at dapat kumita din po naman sila. Hindi po yung sinasabi po natin sa Ilocano na bannog aso. Yan. Tanong, COA, nakita ba ninyong ito? Meron bang flag na mga projects ng DPWH Region 1, particularly po dito sa ating lalawigan ng La Union? Hindi pa po natin tinitignan yung mga iba't ibang projects. Diyan po naman sa ibang lalawigan. Concentrated lang po muna tayo dito sa ating lalawigan sa La Union. Ito pong pinag-usapan po natin ay mga flood control projects pa lang po. Wala pa po yung mga iba't ibang infra projects under the DPWH, lalong-lalo na po yung paglagay ng mga cut-eye dyan sa kalsada na kung saan sinasabi po nila na malaki din daw po ang kita dyan. Bakit po? Kitang-kita naman po talaga na yan po ay trabaho tisaka kung natin yung Ilocano. So ayan, kita na po ninyo, mga kaboses. So ayan po ang sinasabi po nating mapapamura ka talaga sa mga projects na ganyan. Kung tama yung data na makukuha natin at nakuha natin sa Google Earth. Which I know na tama po. Kasi hindi naman po pinapakailaman ng gobyerno ang Google Earth. Palagay ko wala naman po silang access na makita yan at manipulate yung Google Earth na yan, na satellite images. Kung kaya tayo po ay naniniwala dyan sa pinapakita po ng Google Earth. Kayo po, naniniwala ba kayo sa mga projects ng ating pamahalaan? Muli. Marami po tayong pag-usapan. Mamaya po, babalik po tayo 12:30. Tingnan po muna natin yung mga developments kung saan po natin makikita at mahanap pa yung iba't ibang mga projects. Hanggang sa mamaya, mga kaboses, 12:30, babalik po tayo ng sa ganon ay pag-usapan at tuluyan po natin pag-usapan ang iba pang mga topics na pag-uusapan po natin. Lalong-lalo po yung mga issue, hindi lamang po dito sa local issues, kundi mga national issues din. Maraming salamat po. Good morning at mabuhay ang Pilipinas!